Nag-agawan pa ang dalawa ng manobela dahilan para matigil sa pagdadrive si Christopher, kaya nakababa si Divine. Hinabol siya ni Christopher pero nakapara na ng taxi si Divine. "Come on, halika na." Pigil sa kanya ni Christopher. Napahilamos na lang sa mukha si Christopher nang di niya napigilan ang nobya. Kaya nang makauwi ito ay ang asawa niya ang pinagdiskitahan niya. "Are you awake?" tanong ni Christopher. Nagulat naman si Irene, malamlam ang ilaw kaya hindi makikita ni Christopher ang pamamaga ng kanyang mata. Oo, bakit? Kakain ka ba?" Nabubulol niyang tanong dahil sa kaba. "Manon told me that you are not okay." Napakagatlabi si Irene sabay lunok ng kanyang laway. Ba't para ata nag-iba ang ihip ng hangin? Tanong niya sa kanyang sarili. "Nahilo lang ako sa sasakyan nung lumabas ako." Pagdadahilan niya. Nilungan niya si Christopher na nooy naguhubad na ng saplot sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Irene. Lumapit si Christopher sa kanya at bigla siyang siniil ng halik. Naghabol ng hininga si Irene pero tinugon niya ang maalab na halik ng kanyang asawa. Nang hubaran siya nito ay tuluyan na ngang nalantad sa mga mata ni Christopher ang magandang katawan ni Irene. Tinitigan pa niya iyon sandali at naisip kung bakit di niya iyon napagmasdan ng maayos. Napalunok siya bago niya inangkin ang lahat kay Irene. Sa isang gabi ay pinagsawa ni Irene ang kanyang asawa sa katawan na nireserba niya para sa kanya. Na matapos sila ay nakayapo sa kanya si Christopher. Kahit nananakit ang katawan niya dahil sa unang karanasan ay nakuha pa niyang mapangiti. Tila nakalimutan nito ang pagtataksil ng kanyang asawa. Pinagmasdan nito ang mukha ni Christopher, sobrang gwapo nito, lalo na kapag tulog. Para kasing nakangiti ang mga mata nito, hinalikan muna niya ito sa pisngi at akmasa ng matutulog, nang makita ang phone nito na kanina pa umiilaw. Nagsalubong ang kanyang kilay. Pagkatapos ay kinuha ang phone at doon nakita niya sa screen ang pangalang Divine. Alam niyang iyon ang babae ng kanyang asawa, kaya hinayaan niya iyon sa side table. Naisip niya na baka may alitan ang dalawa, kaya tawag ng tawag ang babae. Napangisi siya. Nag-decide na lang siya na matulog na lang habang akap si Christopher. Sa kabilang banda ay inis na inis si Divine. Nasa labas siya ng gay bar. Umasa siya kanina na susundan siya ng kanyang boyfriend. Pero hindi. Dapat sinusuyo na siya nito pero wala man lang itong ginawa. "Answer the phone," as niya habang nakadikit sa kanyang tainga ang cellphone. Pero kahit isang daan na niyang tinawagan si Christopher ay di na talaga siya nito sinagot. Pero naisip niya na dapat din niya ito tinawagan ng mga ilang beses dahil siya ang nagmukhang naghahabol. Kapag nakita ni Christopher ang kanyang missed call, panigurong iisipin nito na di niya ito kayang iwan. Kaso di naman niya mabura iyon. Nagpapadyak siya sa sobrang inis. Bukas pa naman ang event. Gusto niyang makadalo roon para makita kung gaano ito ka-successful. "Kasalanan mo kasi ito." Inis niyang tukoy kay Ivan. Pumasok siya sa gay bar upang hanapin ang lalaki. Gusto niya itong pagalitan dahil sa ginawa nitong pagtawag sa kanya. Pero nagulat siya sa nalaman. "Pasensya na po kayo ma'am, ikaw po ba yung regular client niya?" "Wala po siya, may naghabol sa kanyang mga armadong lalaki. Kung gusto nyo, iba na lang ho ang piliin nyo. Pinapatanggal na rin kasi siya ng aming boss." Paliwanag sa kanya ng manager. "What? Bakit daw?" Pero hindi siya nito sinagot. Bagkus nagkibit balikat ito. "Iba na lang ho, marami pa pong mas pogi at magagaling sa kanya." Muli pang joke ng manager. Subalit nag-walk out na si Divine. Kinuha nito ang kanyang phone at tumawag sa lalaki. Nakailang ring pa bago sumagot si Ivan. "Hello, where are you?" "Nandito ako sa Pasay. Alam mo kung saan to? Sa secret house na binili ko." "What? Teka, ano bang nangyari?" "Pumunta ka na lang dito, i-explain ko sa iyo ang lahat." "Sa next time na lang, may importante kasi akong pupuntahan bukas." "O sige, hihintayin kita." Pagkatapos ay binaba na ni Divine ang cellphone. Hindi niya alam pero mukhang may kinalaman yun sa droga. Doon pa naman siya kumukuha ng item dahil maging siya ay gumagamit at nagbebenta. Kaya paniguradong dawit siya kapag nagkataon.
Nakasakay na siya sa sasakyan nang makita ang ilang maskuladong lalaki na lumabas sa gay bar at tila may hinahanap. "Mama, bilisan niyo na po," utos niya sa driver ng taxi. Kinakabahan siya na baka mamaya niyan ay siya ang hinahanap ng mga yun. Naiinis siya dahil kung kailan nagkakandiletse-letse na ay saka pa sila nag-away kay Christopher. Bukas na bukas ay ayusin niyang lahat sa kanila. Kailangan niyang makapagtago at mabayaran ang ilang utang niya. Alam niya kasi ang kayang gawin ni Ivan kapag nagkataon na di niya binayaran ang utang na yon. Siya naman talaga ang nangutang. Si Ivan lang ang sumalo sa pangalan niya. Kaya siyang hinahabol ng mga sindikato at hindi siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Irene upang ipaghanda siya ng almusal. Siguro naman ay maayos na silang mag-asawa. Nang magising si Christopher ay nakita niya ang almusal na nakalapag sa side table niya. Mabuti na lang at 10:00 pa ang event. Nang ilapag niya sa kama ang tray ay sakto namang dumating si Irene. May dalang kape para sa kanila. "Gising ka na pala, naghanda ako ng almusal natin," mahinhin niyang sabi. "Thank you," sagot lang ni Christopher. Para bang sa isang iglap ay ina-realize niya kung bakit binabaliwala niya si Irene. Inaamin na niya sa kanyang sarili na maasikaso ito. Sa kabila ng yaman niya ay hands-on naman ito sa kanya. Bukod pa roon ay disente ito. Hindi kagaya ni Divine na lagi niyang hinahandle ang tantrums niya. At puro na lang ito hingi sa kanya. Habang lumilipas kasi ang mga araw ay unti-unti niyang nakikita ang magagandang katangian ng kanyang asawa. Lalo pa at kapag pinagmamasdan niya ito ay mas lalong lumilitaw ang kanyang ganda. Noong gabi na nag-away sila ni Divine, doon na lang nag-sync sa utak niya na hindi pala talaga ito ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Ito rin naman kasi ang dahilan kung bakit ninais niyang mas lumaki ang kanyang kumpanya. Dahil si Divine ang di makontento na siyang nagbibigay pressure sa kanya. Kahit ang pagpapakasal niya sa ibang babae para sa negosasyon ay di niya hinadlangan dahil mas malaki ang makukuha niyang pera. Doon niya na-realize hindi talaga siya nitong mahal. Nagiging halimaw siya to the point na isipin na pabagsakin sa kamay niya ang Vargas legacy. "Masarap ba?" tanong ni Irene na hindi nakatingin sa kanya. "Oo naman. Gusto ko sanang humingi ng pasensya sa inaasal ko sa'yo. Stress lang ako sa trabaho." Napangiti si Irene. Lumabas ang magkabilang dimple niya sa pisngi na mas lalong nagpalitaw sa ganda niya. "Ayos lang. Asawa mo ako kaya iintindihin ko ang pinagdadaanan mo." Para naman kinurot ang puso ni Christopher sa sinabing iyon ng kanyang asawa. Kaya naman babawi siya sa kanya. Tatapusin niya kung ano man ang namamagitan sa kanila ni Divine. Lalo na at mahilig naman itong makipaghiwalay sa kanya. Mukhang kaya naman itong mawala siya. Siya lang naman itong habol ng habol sa babae. Nabulag siya sa inaakala niyang pagmamahal. "Nga pala, pwede mo ba akong lutuan ulit sa dinner?" pakiusap ni Christopher. "Oo naman, specialty ko kaya ang pagluluto." "Good, mamaya mag-ayos ka. Magkakaroon ng grand event sa kumpanya. Kailangan kita doon." "Ganun ba? Sige." Nagpatuloy sila sa masayang almusal na para ba ngayon lang naging matamis ang kanilang kasal. Kayang palampasin ni Irene ang panluloko ng kanyang asawa, lalo na at bago lang sila. Isa pa di pa nila lubos kilala ang isa't isa, kaya normal lang na di pa siya nito mahalin kaagad. Ang mahalaga, natauhan na ito na siya ang asawa niya. Nang makapag-ayos na si Christopher, ay inayos ni Irene ang kanyang necktie. Di niya alam kung ba't di niya nakita kaagad na isang anghel ang napangasawa niya. Sanay na sanay sa magarbong lakaran. "Ayan, ang gwapo mo na," komento ni Irene sabay ngumiti ng matamis. "Kaya magpaganda ka na rin, hihintayin kita sa baba." "Okay, I'll gotta go." Magiliw na tugon ni Irene. Di na iwasan mapangiti ni Christopher sa pagiging kikay na mahinhin ng kanyang asawa. Bumaba na siya at doon naghintay. Lumapit sa kanya si Manang na may ngiti sa labi. "Sir, gusto niyo po ba ng maiinom? Mukhang maganda ang bungad ng umaga niyo." Tukso ni Manang Faye. "No thanks, Manang. Nag-almusal na kami ni Irene sa taas."
Naku, kaya naman pala itong alaga ko, swerte mo sa misis mo. Lahat kami dito kasundo niya. Sumasabay sa amin kumain kapag wala ka. Lagi siyang nagluluto rin para sa amin. Kwento ni Manang Faye. Para naman dinurog ang puso ni Christopher nang marinig na sumasabay ang asawa niya sa mga katulong nila. Well, hindi naman masama na sumabay ito sa kanila, pero the fact na dapat siya ang kasabay niya ay di niya magawa. Nakita ni Manang ang guilt sa mukha ng kanyang alaga, kaya umupo ito sa tabi niya para muli pang gatungan ang kwento niya. Tapos kapag tumatawag ang parents ni Ma'am Irene, lagi niyang sinasabi na nasasarapan kayo sa luto niya araw-araw kahit hindi ka naman kumakain dito. Napalunok si Christopher. Tapos na ang malaking problema ko sa kumpanya, kaya makakauwi na ako para makasabay siyang kumain. Sige sir, tawagin niyo na lang po ako pag may kailangan po kayo. Magtatrabaho muna ako. Paalam ni Manang Faye na halos mapunit na ang labi sa lawak ng kanyang pagkakangiti. Naisip niya na sa wakas magwo-work na ang marriage ng dalawa. Nang mapag-isa si Christopher, isa ka pa lang niya naisip na i-check ang phone niya. At tama nga ang hinala niya, nakikipag-break naman si Divine sa kanya, pero katakataka na madami itong missed call. Inignore na lang niya iyon at di na pinansin. Silang beses nilang paghihiwalay, siya ang may ayaw, siya ang naghahabol. Total, nagtatago na ito sa kanya ng kung ano-ano sa kabila ng pagbibigay nito sa lahat ng kanyang luho, kaya oras naman para sa taong kaya rin siya pahalagahan. Nang maibulsa niya ang phone ay tumayo na siya. Sakto naman napababa na rin si Irene. Ganoon na lang ang pagkislap ng kanyang mga mata nang makita kung gaano kaganda ang asawa. Napaka-sopistikada nito. Maraming magaganda sa mundo at kayang gawin ang ginagawa niya. Pero ang pinagkaiba lang niya sa lahat, hindi ito maarte. Hindi rin ito mapagmataas at talaga namang hindi mahiya ang sinuman na lapitan siya. Di nila alam na nakatingin sa kanila ang mga katulong. You look stunning. Puri ni Christopher, as well as my husband. Malambing na tugon ni Irene. Naghampasan naman ang mga katulong na kanina pa nakasilip sa kilig. Iniabot ni Christopher ang kanyang braso sa asawa, kaya isinukbit ni Irene ang kanyang kamay. Halos lumabas naman ang litid ng ugat ni Divine sa kanyang ulo nang makitang di man lang nag-reply sa kanya si Christopher. Pag ako nakita mo mamaya sa event, huwag na huwag kang lalapit sa akin. Inis na saad niya habang inaayos ang kanyang sarili sa salamin. A-attend siya doon at gusto niya siya ang pinakamaganda roon, lalo na at galing sa Ivy Loom ang suot niya. Nang makarating ang mag-asawa sa event, ay nakita kaagad ni Irene ang kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa ang kanyang mami nang makita ang matamis na ngiti ni Irene. I miss you anak, mas nag-blooming ka ata dahil nakapangasawa ka na, tukso ng kanyang mami. Mami naman, mana lang po sa inyo. Hinarap naman ng kanyang daddy si Christopher. Dahil sa nakitang saya sa kanyang anak, ay nagpasalamat ito dahil mukhang inaalagaan naman ito ang unika ihihan niya. Lalo na at alam nila kung nagpapanggap lang na masaya ito o hindi. Thank you for taking good of our daughter. Dapat po ata ako ang mag-thank you. I have your precious daughter. Napangiti ang matanda. Oo nga, dapat ata ikaw ang magpasalamat na sa kanya ng lahat. Kaya sana, wag mo siyang sasaktan. I won't, sir. Full support ang Vargas Legacy sa inyo kaya magsabi ka lang kapag may problema kayo. Thank you, sir. Kinausap ni na Irene at Christopher ang mga bisita. Naging takaw tingin ang kagandahan at kaelegantihan ni Irene, kaya talagang maiinggit ang sinuman sa mag-asawa. Ika nga, perfect couple. Bukod sa gwapo si Christopher, ay young successful man din siya. Nariyan ang sinasabihan siya ng mga tao na dapat magkaanak na sila kaagad dahil siguradong magagandang lahi sila. We are working on that. Birong sagot ni Christopher sa mga ganoong tanong, kaya nagkakatawanan sila. Samantala, dahil may imbitasyon nga si Divine, kaya nakapasok siya sa event ng NCAC Success.
Ngunit ganoon na lang ang panlulumo niya nang makita ang masayang si Christopher kasamang asawa nito. Suot ang gusto niyang bilhin kahapon. Ngunit naunahan pala siya ni Irene na bumili nun. At the fact na mas eleganteng tingnan ang asawa ni Christopher ay pinaniwala niya ang sarili na mas maganda siya rito. Kaya di dapat siya mangamba. Di niya naiwasan ma-insecure sa taglay na ganda ni Irene, kaya napakuyom siya, gusto niyang magwala kaso kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you for watching!